Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ngayon, itong reading natin pwedeng magdugtong sila. Okay, sa isa't isa, pwede rin hindi. So, magsimula tayo dito sa baliktad na Queen of Wands. Baliktad pala sila lahat, no? Four of Swords, Knight of Wands. Ano tong baliktad na Queen of Wands? Baliktad din to. Baliktad the world, oh. So, ang dating sa akin, mukhang mamamroblema ang iba sa inyo sa period na to. Kasi baka maka-encounter sila ng someone na egotistical, bully, ayan o, pushy, demanding, overbearing, self-righteous, busybody, bully. Ayan yung pwedeng ma-encounter ng iba sa inyo na pwedeng mag-cause ng burden, disappointment sa iba sa inyo. Ayun. Ano itong baliktad na Four of Swords? Well, may wini-wish kasi yung iba sa inyo. Kaya lang for some reason baka hindi matupad. Kaya ayun, dahil hindi siya natupad, mahirapan makatulog yung iba sa inyo. Kakaisip. O somehow ma-feel niya parang na-burnout siya. Or pwede ring ganito. So, sa period na to, baka di makatulog ng maayos ang iba sa inyo. Ang reason ay dahil pangit yung mga panaginip niya. Or parang baka maka-encounter siya ng psychic attack. So, psychic attack habang natutulog. Or parang binabangungot kasi yung tao dito. Palaging ganun. Masama panaginip niya. Kaya nahirapan siyang makatulog ng maayos. Na parang lagi siyang pagod kasi kulang sa tulog. O dahil sa pagiging unhappy, hindi siya makatulog. So, depression ay posible. For some reason, sa period na to, beware. Okay? Baliktad ba naman lahat? May positive ba dito? Ay, baliktad na. Tingnan natin kung may makukuha kong detalye. Pero kasi ito ay, baliktad din. Mamaya, kukuha ko ng ibang deck. So, baka dun maganda na yung mga lalabas. Sa ngayon kasi baliktad nga lahat. So, pag ganyan baliktad, expect na natin na pangit yung result. Okay? So, nasa sa inyo na yan kung paano nyo i-reverse ang reading.
naman itong baliktad na ito was yung possibility dito kasi may secret whether sarili niya tong secret or sikreto ng ibang tao, na parang nadulas yung bida natin. Nadulas siya na nasabi niya yung sikreto niya, or nadulas siya na nasabi niya yung sikreto ng ibang tao. So beware. Ngayon, ibang case, naging too much naman yung pagiging hyperactive dito ng tao. Too much self-confidence. Kasi pag ganun, ayan, sumabit. Prone sa drama. Prone maka-attract ng drama o gulo. Diba? Pag nasobrahan sa arrogance, hyperactivity, o self-confidence yung tao, baka maka-attract siya ng drama or gulo. So beware. Kasi pag ganun, pwede mabully yung tao, or may mainis sa kanya, or baka maging prone sa chismis. Kasi may mga taong masyadong sensitive, na para pang kapag masyadong confident yung tao, which is maganda naman, diba, na may confidence yung tao kaysa mahiyain. Na para bang lagi may nasasabi yung ibang tao. Kahit anong gawin mo, may nasasabi. Lalo na siguro kung yung bida natin ay nasa lugar kung saan aware siya sa sarili niya na may mga negative people sa paligid niya, na kahit anong gawin niya, lagi siya masama. Kahit gumawa siya ng kabutihan, lagi siya masama. So pag ganun yung sitwasyon, diba, ang toxic, wala ka nang ginawang tama sa paningin ng iba, kahit na ginawa mo naman yung tama pero mali pa rin sa paningin nila. So ang dating dito, so be aware. So beware sa ganung klaseng sitwasyon. Anyways, dito tayo sa susunod. Ano pang masasabi nito? So asahan natin ang transformation sa topic ng confidence, tulad nga ng sabi ko kanina, na from shyness, nag-improve yung tao, naging confident ngayon. Kahit maganda naman yung naging outcome, kasi binago nung bida natin. Siyempre yung bida yung Libra. Binago niya yung sarili niya for the better. Imbis na matuwa yung nasa paligid, nagmukha pang arrogant yung tao just because in-improve niya yung confidence niya sa sarili. OMG. So beware sa mga taong naging sad or naging shy for some reason, tapos all of a sudden biglang nagkaroon ng improvement. So pag ganun, iba yung feedback ng ibang tao sa improvement. Nagmukhang arrogance. OMG. Ngayon, ibang scenario ulit. O rebirth
reconnection. So, someone from the past, whether nakaaway ng iba sa inyo or hindi na nila nakakausap for some reason, ay maaaring magbalik sa period na to. So, in short, reconnection ay posible. Kasi connection, rebirth. Ito, last na to. Purity. Ito maganda. Purity na success. Parang ang dating yung success na mangyayari ay deserve talaga ng iba sa inyo. Kasi ginawa nila yung kanilang best or nanalo sila, sabihin natin ganun, nang di sila gumawa ng pandaraya. Kaya may purity na para bang deserve talaga ng iba sa inyo yung success, kasi di sila nandaya, in general, para makuha tong success. Talagang dumaan talaga sila sa butas ng karayom, or hinarap talaga nila yung mga challenges ng walang tulong ng ibang tao. So, example lang yan. Kaya ayan, deserve ng iba sa inyo talaga ang success na mangyayaring to. And the thing, sa pag-success, malawak yan. Any form din ng victory ay posible. Success, victory, fulfillment, or pagkapanalo sa competition. Sabagay, victory na rin yun. So, yan, success. Sanang success sa period na to. Or pag-overcome ng challenge. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.